Niligawan niya lang ako para gawing taga-alaga ng mga anak niya dahil kampante daw siya na iwanan ng mga anak niya sa akin. Nagkaanak na rin sila at kinasal pero grabe pa rin ang galit nila sa akin samantalang ipinaubaya ko na sa kanya ang tatay ng anak ko. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Spongy at matagal na silang hiwalay ng kanyang live-in partner na tawagin na lang nating Ron. Nagkaroon sila ng isang anak ni Ron at ang dahilan ng paghihiwalay nila ay ang pambababae ni Ron na hinayaan lang ni Spongy. At ang babaeng naliling kay Ron ay tawagin daw nating Higad na may kinakasama din at meron din silang apat na anak. Noon ay hindi umaamin si Higad at si Ron na may relasyon silang dalawa pero katagalan ay lumantad din sila at wala namang pakialam si Spongy. Kaya hindi nagtagal ay nalaman din yun ng live-in partner ni Higad na nasa abroad at tawagin na lang daw natin siyang Kyle. Kinontak ni Kyle si Spongy at sinabi niyang baka pwedeng silang dalawa na lang ang maging magkarelasyon dahil ang mga partner naman nila ay magkarelasyon na rin. Pero hindi pumayag si Spongy dahil may respeto siya sa kanyang sarili at ayaw niya rin maging taga-alaga ng mga anak ni Higad. Basta-basta na lang kasing iniwanan ni Higad ang apat niyang anak sa pangangalaga ng pamilya ni Kyle. Kaya ramdam na ramdam ni Spongy na kaya lang siya nililigawan ni Kyle ay para may mag-alaga sa apat nilang anak dahil ang sabi sa kanya ay kampante daw siya na siya ang mapag-iwanan sa mga bata. Hindi pa rin pumayag si Spongy kahit pasabihin ni Kyle na sasagutin niya ang lahat ng mga gastusin nila kasama na rin ang gastusin ng anak nilang dalawa ni Ron. Hindi naging biro ang pinagdaanan ni Spongy dahil ilang buwan siyang nagkulong sa kanilang bahay at nilalabanan ng matinding depresyon. Umabot na rin siya sa punto na parang gusto niya nang tapusin ang lahat at araw-araw niyang tinatanong ang kanyang sarili kung saan ba siya nagkamali o saan ba siya nagkulang. Dahil mahigit 1 taon din siyang niloko ni Ron bago pa sila nagkahiwalay at sobrang batugan niya pa. Kaya noong nagkahiwalay na sila ni Ron ay kailangan niyang bumangon, umalis siya sa bahay ng kanyang binan at hindi na siya nanghingi pa ng sustento kay Ron. Ang hindi lang talaga maintindihan ni Spongy ay ang ugali ni Higad na halos hindi matahimik at palagi na lang siyang pinakikialaman. Hindi niya rin alam kung saan ba nanggagaling ang galit sa kanya ni Higad na parang siya pa ang naargabyado. Hindi matigil sa kanya si Higad sa paninira at pagpupost sa kanya sa social media at umabot pa siya sa punto na gumawa na siya ng kwento para lang masiraan niya si Spongy. Pero wala namang napala si Higad dahil hindi pa rin siya pinatulan ni Spongy dahil ayaw niyang ibaba ang kanyang sarili. Kaya laking gulat na lang ni Spongy na pati ang mga kaibigan ni Higad ay inaaway na rin siya at galit na rin sa kanya dahil gumagawa ng kwento si Higad para marami siyang kakampi. Hindi naman nagtagal ay nagkaroon na din ng anak si Higad at si Ron at kinasal na rin silang dalawa pero ganun pa rin ang galit nila kay Spongy. Samantalang wala namang ibang ginawang masama sa kanila si Spongy kundi ipaubaya ang tatay ng anak niya para maikasal na sila. At sa tuwing nauuwi ng probinsya si Spongy kasama ang kanyang anak ay sinusundo siya ng mga magulang ni Ron. Doon sila nakikitulog pero wala naman daw doon si Ron dahil pinalayas na siya ng kanyang mga magulang nung nalaman na siya ay nagkamali. Halos araw-araw ay nagpo-post pa rin si Higad na sobrang inggit daw sa kanya at insecure ni Spongy. Pero hindi naman daw sa pagmamayabang mas maganda at mas matalino siya kay Higad kaya never siyang maiinggit. Nakuha ko na po ang peace of mind ko pero parang siya ay hindi dahil lahat ng gawin ko ay ginagaya niya kagaya na lang ng karir at kulay ng buhok. Palagi niya pa rin ako sinisiraan at mini-message niya ang mga katrabaho ko para itanong kung ano ba ang status ko sa buhay. Hindi man naging perfect ang buhay ko ngayon ay lubos ko pa rin pinagpapasalamatan na inalis ako sa sitwasyong hindi ko naman deserve. At kaya hindi ko na po hinabol ang ex ko kahit may anak na kami dahil hindi niya worth ang ipaglaban.